Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. And syempre, alam nyo na, meron naman tayong pag-aaralan ngayon. Again, C++ activities pa rin to guys. Ang pag-aaralan natin is perimeter of a rectangle. Yung last video natin, pinag-aaralan natin is yung area of rectangle. So ngayon, perimeter naman. This is quite basic guys. Alam ko kayang-kaya ninyo to. Napakadaling. Kaya nyo nga yung mga nauna, ito pa. Simulan na natin. Without further ado, open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. Sa comment natin, lagay natin yung ating topic, perimeter of a rectangle. Yeah. Using C++. So, kompleto. Diba? So as you can see guys, eto na, ready na yung ating main function dito. Okay? Yung return 0, yan, integer main, hashtag include. Din na natin ulitin yan. Lagi na natin pinag-aaralan yan eh. So I'll jump straight sa ating mga variables na kailangan natin gamitin. Again, ang gagamitin ko is hindi integer, float. Para sigurado tayo, just in case merong decimal value, hindi tayo mag-error. So the safest way to do this is use a float variable. Okay guys? Okay lang ba Englishin ko? So again, declare natin yung ating variables. So rectangle pa rin to. Meron pa rin length. Okay? Tapos yung ikalawa is width, and then yung ating perimeter. Ayan. Now, the same thing goes. Kailangan natin ng character out. Pagkatapos natin i-declare yung variable, anong lalagay natin dyan? Siyempre, ganun pa din. Enter the length. Ayan. Tapos, sign up the statement. Character in, saan masisave? Dun sa length na variable. Sign up the statement. Tapos, character out ulit tayo. Dito naman, enter the width naman. Diba? Enter the width. Yeah. End of the statement. After that, saan masisave? Character in, add is a variable na width. Then, doon na tayo sa ating operations. Now that we have, nakuha na natin yung length, yung width from the user, anong next natin gagawin? Kailangan nating i-declare yung perimeter. I-declare natin yung perimeter, or yan, tatawagin natin siya, i-call natin siya, ay area to. Perimeter, ang gagawin natin dito, bibigyan natin siya ng value. Ano yung value niya? So pag perimeter, kukunin natin yung, yung length nung all sides. And since we're talking about rectangle, hindi siya, kasi kung square to, times 4 lang natin siya. Since we're talking about rectangle, so ang mangyayari dito is ipa-plus natin yung length times width, tapos dahil 4 yon, so ito times 2 natin yung sagot. Okay? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Simulan na natin. So anong mangyayari dito? So yung perimeter natin, kita times 2 natin, okay? Times 2. Ayan, lagay natin yung times 2 kung ano man yung magiging value na i-input ni user dun sa length. Ayan, length plus width. Ayan, nakuha ninyo guys. And at the statement, to make the explanation simple and short, kapag kumukuha kasi tayo ng perimeter, kinukuha na yung haba nung lahat ng sides. Dahil 4 yung sides ng rectangle, so yung dalawang sides dun is yung length sa taas, tsaka yung width sa right, tapos yung length sa baba, then yung width left. So, para madali, plus lang natin yung length, tsaka yung width, times natin sa 2 kasi 4 nga. So, ang magiging sagot nun, yun yung magiging value ni perimeter. Okay guys, para lang tayo bumalik sa elementary, and I'm pretty sure alam nyo na to, diba? You already know this. Hindi naman to sobrang hirap. Pinapakita ko lang sa inyo, ang main topic natin dito is paano natin siya kukunin using C++ codes. And this is it. Okay guys? So ngayon, iraran natin siya. Tignan natin kung gagana. Kaya, may mali ako. Teka. May mali ata yung pangalan ng aking variable. Ayun. So, dito pala yung ayun. Okay guys? So, iran natin ulit. Wrong spelling. Wrong. So, enter the length. Sabihin natin yung length, yung taas, bend. Enter mo yung width. Yung namang parihaba ba? Vertical, yung vertical lines sa right side naman is 30 or 40 na. So, ibig sabihin yan guys, 20 yung sa taas, 40 yung dito, pa-plus mo yon is 60. Tapos meron pa yung dito sa baba at saka kanan. So, bale 120. May nakalimutan ako. Di ba kita ninyo? Maganda rin yan. Papakita ko sa video. So, na-declare ko lang yung perimeter pero hindi ko siya na-character. So, character out natin. Character out, i-call natin or print natin or i-character out natin yung perimeter. End of the statement. So, ulitin natin. Ayan. So, again, 20, 40, dapat 120. O, nakuha ninyo guys. So, ganyan yung paggamit or pagkuha ng perimeter of rectangle using C++. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong
tumulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Okay guys, so ito yung code niya. I hope you learned something guys. If you do, please don't forget to like, share, subscribe, and comment kayo sa baba. Gusto ko mahingi sa mga viewers natin, sa audiences natin, yung mga topic na gusto nilang pag-aralan. Okay? Kasi I'm wondering kasi although ang dami naming topic na dapat gawan, pero I'm wondering kung ano ba yung gusto ng mga tao. Okay? And even though na kahit di namin alam, you don't have to worry kasi we can learn things. Diba? Ang pinaka-problema dito is how are you going to simplify it? Yun ang challenge. And that's where the value comes. Diba? And yung effort, yung time din na ini-spend namin. So, wag na natin pag-usapan yun. What I'm trying to say guys is please comment down below kung ano yung mga topic na gusto ninyo and we will put that on our list. Okay guys? Thank you so much for watching. See you on our next tutorial.